play. Oh, and Nance pushes Morris. Morris goes back. They have to be separated. What is going on? Ben's got him by the neck. You see that arm locked, and Steven says, I can lock my arms, let me go, get off me. Now I'm not letting you off, and there goes the bear hug. And Sa basketball, normal na nga na makakakita tayo ng away. It's a physical game kaya hindi natin maiiwasang magkagirian, sikuhan at magkasakitan. Pero paano kung dalawang magkakampi ang nasaksihan ng lahat sa ganitong pangyayari? Ito ang nangyari kay Petron Import Renato Balkman at sa teammate nitong si Arwin Santos taong 2013. Tara't balik tanawin natin ang kontrobersyal na pangyayaring ito. Kilalanin muna natin sino si Renato Balkman. Isa itong Puerto Rican na pinanganak noong July 14, 1984 in Staten Island, New York, USA na may taas na 6'7". Nag-umpisa nga ang professional na karera ni Balkman taong 2006. Hindi nga biro ang pag-uumpisa ng kanyang karera dahil NBA agad ang pinasukan niya. Drafted 28th overall pick in the first round by New York Knicks. At dahil nga drafted in the first round sa NBA, magandang indikasyon yun na kung gaano kataas ang kalibre niya sa basketball. Hindi nga sinayang ni Balkman ang tiwalang binigay sa kanya ng Knicks dahil sa unang taon niya, naglaro ito ng 68 games. Nag-average ng 4.9 points, 4.3 rebounds, at 15.6 playing time at nagtala pa ito ng 4 na double-double. Napansin nga ng lahat na malaki ang potensyal niya di lang sa opensa at pati na rin sa depensa sa iba't ibang posisyon sa loob ng court. Pagdating nga ng sumunod na season, bumaba ang mga numero nito kasabay ng pagdating ni Danilo Gallinari sa Knicks at yun nga ang dahilan para i-trade si Balkman sa Denver Nuggets taong 2008. Maganda nga ang pinakitang performance dito ni Balkman na nag-average ng 3.8 rebounds per game at 5 points per game in 14.7 minutes na paglalaro. May isang game pa nga itong gumawa ng 22 points, 11 rebounds at 2 blocks. Magandang performance na iyon kung ikukonsidera natin ang talento sa NBA, diba? Pero sa pangalawang pagkakataon, bumaba ang kanyang produksyon sa magkasunod na 2 season. Kaya taong 2011 muli itong nagbalik sa Knicks, ngunit hindi nga rin ito nagtagal dahil hindi rin ito nagagamit. At nang dumating ang 2012, tuluyan na itong binitawan ng kanyang kupunan para bigyang daan nga ang pagdating ni Jeremy Lin sa New York Knicks. Matapos nga ang kanyang NBA stint, nabakante ito ng halos 1 taon sa pagbabasketball. Pero pagdating nga ng 2013, dito na dumating ang offer ng PBA sa kupunang Petron o mas kilalang San Miguel Beermen. Inuha nga siya bilang import sa 2013 PBA Commissioner's Cup. Ngayon naman, kilalanin natin si Arwin Santos. Arwin Anaya Santos, born June 10, 1981 sa Angeles City, Pampanga, na may taas na 6'4". Sa murang edad nga, taglay ang tangkad nito na saktong-sakto sa basketball, naglaro ito ng high school sa Lubao Institute of Pampanga. Nakilala nga ito sa pagiging masipag sa basketball court at yun nga ang naging daan para ma-line up sa RQP team o Rodolfo Q. Pineda basketball team na isang local basketball club sa Lubao, Pampanga under the supervision of Dennis Pineda na ito nga ang tumulong sa kanya para magkaroon ng spot sa FEU basketball team sa Maynila. Kapag pasok nga nito sa FEU sa UAAP noong 2002, umingay agad ang pangalan nito kung saan nasungkit agad nito ang Rookie of the Year. Sa pamumuno nga ni Arwin, binuhat niya ang FEU para masungkit ang 3 kampyonato sa UAAP. Samahan mo pa ng parangal na pinakamagaling na manlalaro sa UAAP noong 2004 at 2005. Dahil nga sa angking galing ni Arwin sa FEU, ni-retire ng eskwelahan ng jersey number 19 ni Arwin. Ito nga ang pangalawang player lang na ni-retire ng FEU ang jersey. Ang una nga ay si Johnny Abarrientos. Matapos ang kanyang college career, umakyat ito sa PBL or Philippine Basketball League na isang commercial semi-professional league noon. Ito nga ang ligang inaasam din ng lahat noon ng mga college players para mahasa at ma-expose para sa pangarap na PBA. Pero sa kasamang palad ay na-disband ang liga. Humakot din si Arwin ng samut-saring parangal noon sa PBL. Isa na dito ay ang 2004 PBL MVP. Pagdating ng 2006, dito na na-draft si Arwin sa PBA. Selected first round second overall pick ng Air 21 Express. Lalo nga sumikat si Arwin nang umapak ito sa PBA
Dito ay nabansagan itong Spider-Man ng PBA dahil sa step on the board style na dakdak nito. Nang dumating ang 2009 off-season, natupad ang pangarap ni Arwin makapaglaro sa kanyang dream team na San Miguel Beermen or kilala ding Petron Blaze Boosters noon dahil sa pagpapalit nito ng pangalan taong 2011. Arwin was special. He dominated the league wearing San Miguel uniform. Isang katutak nga na awards at kampyonato ang kanyang nakamit sa koponan. Kapag sanib puwersa nga ni Balkman at Arwin noong 2013 PBA Commissioner's Cup, they dominated the game like it was unreal. Pero pagdating ng March 8, 2013 against Alaska Aces, dito nasaksihan ng lahat ang insidenteng hindi malilimutan ng mga basketball fans na mismong international media pinagpiestahan ito dahil sa hindi normal na pangyayari para sa isang magkakampi. The game was already in the fourth quarter at naghahabol nga ang Petron kontra Alaska, who is leading by 7 with dying seconds left. Exactly 21 seconds remaining, hindi nga naipasok ni Balkman ang kanyang tira inside the paint. Sabay foul niya kay import Rob Dozier ng Alaska to stop the clock. Dito, makikitang sobrang frustrated ni Balkman sa mga tawag ng referee at patuloy ang pagbubulyaw niya sa referee. Makikitang ang pinapakalma siya ni Coach Biboy Rabanes, pero ito ay kanyang tinulak palayo. Nagpatuloy nga ang pagbubulyaw niya sa referee. Humarang nga ang kanyang kakampi na si Ronald Tubid para awatin si Balkman, pero ito'y tinulak din niya. Sa pagkakataong iyon, dito na pumasok si Arwin para awatin si Balkman, pero matigas talaga si Balkman at tinampas ang kamay ni Arwin sa pagkakahawak sa kanya. Nagpatuloy nga si Arwin awatin si Balkman, pero tinulak pa din ito ni Balkman at siya namang ganti ni Arwin ng tulak. Dito, nakasaksi ang buong basketball fans na hindi natin nakikita sa history ng sports. Sinakal nga ni Balkman si Arwin sa harap ng 1,000 fans sa Araneta Coliseum. Idagdag mo pa ang milyong-milyong fans na nanonood sa kanilang telebisyon. This incident was controversial. San ka nga ba nakakitang dalawang magkakampi nagsakalan sa gitna ng game? Diba? Nahatulan nga si Balkman ng lifetime ban para maglaro pa sa PBA at pinagmulta ng $4,206 or 250,000 pesos. Todo hingi nga ng dispensa si Balkman after ng pangyayaring iyon. Makalipas nga ang 5 taon nagbalik si Balkman suot ang uniforme ng Pilipinas. Pero ito ay hindi na sa PBA kundi para sa Alab Pilipinas sa Asian Basketball League. At nabigyan nga niya ng kampyonato ang Alab Pilipinas sa ligang iyon noong 2018. Matapos ang kampyonatong iyon sa Alab Pilipinas, sumulat ito ng apela sa PBA para i-lift ang ban na siya namang napagbigyan ng liga. At syempre, sa desisyon na din na Arwin, nakalimutan na ang lahat at pagbigyang muli ang nakaengkwentro noong kakampi. Kaya sa taong ding iyon noong 2018, muli nga naglaro si Balkman sa PBA suot ang uniforme ng San Miguel. This incident reminds us that emotions can define or destroy an athlete's career. Isang pagkakamali lang, maaaring mawala ang matagal na panahong ating pinaghirapan. Kayo, anong tingin nyo sa pangyayaring ito between Ronaldo Balkman at Arwin Santos? Patas nga bang parusa para kay Balkman? This is a story in sports world that will never be forgotten. Balkman, that's initiating contact with the official right there. And he's even pushing Anas away. Someone should restrain Ronaldo in this area now. Wow, Tubid is doing the right thing here. Whoa, he's pushing Ronald Tubid away. This is Arwin Santos. Wow, ano nangyayari dito? I mean, this is happening before. Oh, Arwin pushing Ronaldo back. Oh, he's straggling Arwin Santos. Unbelievable. This is probably the first time an unfortunate situation right now